good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So, dito na naman tayo ngayon sa ating computer at tingnan naman natin ngayon yung mga stock na nag-trending at yung mga possible na stock na meron pang pag-uptrend bukas. So, sa mga trending, tingnan natin kung possible pa ba tayo mag-trend at kung makakasabay pa tayo sa pag-take ng profit bukas. So, ang ilan sa mga stock na nag-trending ngayon base doon sa Instagram ay ang EGI, Alliance Global Group, Apex Mining Company, BDO Unibank, dito CMA Holding, FNI, Global Ferronickel Holding, Holcim Philippines, Tech, Certic Holding, Nickel Asia Corporation, at dinagdag ko na lang yung CHP or Cemix Holding saka ABA o Abracol Capital Holding kasi meron akong nakita na technical dito na possible na baka makasabay pa tayo bukas. So guys, simulan na natin yung ating pagtalakay dito or study about sa mga stock na to para sa kinabukasan na trading. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So dito na nga tayo guys sa ating Instagram. So ang una natin tingnan dito ay yung PSE Index or Philippine Stock Exchange Index. So tingnan nga natin. So last week nung Friday ba is bumaba yung PSE. Webes to Thursday, August 3. Monday ay nagkaroon pala ng pagbaba. Ito pala yung July 31, holiday pala to. July 30. So ito yung August 3 guys. So biglang nagkaroon ng gap down yung ating PSE o pagbagsak. So bumagsak siya ng time na yun ng 212.53. Monday yun. So opening of the market. So indication yan kadalasan baka possible masundan, pero nung Martes kahapon, so nag-positive siya ng 59.58 at ngayon din halos nagsara siya sa 5,833.58 or tumaas siya ng 58.08 points. So kanina naabot pa niya yung tinatawag na 5,887.54. So halos malapit na rin siya sa 6,000. So sana bumalik siya sa 6,000. Tingnan natin siya ang possible na mangyari kay PSE. Ay guys, so gamitan natin siya ng tinatawag na Bollinger Bands. So minsan guys ginagamit kung si Bollinger Bands. So kadalasan ko naman ginagamit to sa mga stock. So hindi ko siya ginagamit dito kay PSE. So sa ngayon gamitin natin siya para malaman natin. So guys, ito yung Bollinger Bands natin. So kung alam niyo naman gamitin to guys, upper saka lower band ito. Ito yung tinatawag na SMA or Simple Moving Average. So dito guys is nasa pagitan siya ng SMA at saka lower band. So ang cross niya so sa 6,000 nga possible. Ang 6,000 sa 6,000 something siya mag-cross. So kung mag-cross siya dyan, so possible na may pagtaas nga siya. So sa ngayon marami namang volume na pumasok, so maraming nag-sell. Yung selling ngayon, so sa mga market, so mas marami yung nag-sell kaysa sa mga nagtre-trade. So natin dito sa volume graph na nakikita nyo, ito is green. So marami mga trader ang nag-sell compare sa mga nagba-buy ngayon. So may nag-take profit. Isa sa mga tingnan pa natin ay yung tinatawag na RSI or possible na stochastic na lang mas magandang stochastic. So sa stochastic guys, tingnan natin. So sa ngayon medyo maganda
nakikita ko sa kanyang stochastic. So sa stochastic guys, so nag-cross si faster moving line, kung tawag ito ay fasting moving line ang tinatawag ko dito kasi hindi ko possible kung SMA to or moving average ang ginagamit dito or kung ano siya, kasi dito naka-set lang siya ng smooth saka smooth D. So ibig sabihin ng blue, so ito yung faster, so ito yung tree ang ginamit niya, yung red, so possible na kwan yan, mga trend line yan. So yung trend line niya na blue na faster is nag-cross siya na dito sa tinatawag natin na slow line, so slow moving line. So possible, at kung nakikita ninyo, so above 20 na siya. So ang stochastic is nagagamit natin yan about sa oversold saka uptrend ng presyo, or oversold, overbought, saka uptrend saka downtrend ng price. So nakikita natin, so kung nag-cross nasa taas si fasting moving line, so may possible na may pagtaas pa ating PSE kinabukasan. So tingnan natin bukas guys, baka mag-gap up yung kanyang PSE. So ang simulan natin guys is dito sa mga stock. So bakit trending ngayon si DJI? So possible kasi mas marami siyang volume o value, mas malaki ang value niya na trade ngayon. So kung tingnan natin dito guys sa most active, so, baka hindi naman siya makasama sa most active, or dito siya sa tinatawag natin na top loser. So hindi naman siya kasama sa top loser. So siguro maraming nga lang volume na pumasok sa kanya ngayon o maraming trader. Ay dito pala siya guys, sa most active nga siya pumasok. So kaya naging trending siya kasi most active siya guys na stock. So kung titingnan niyo yung stochastic niya guys ni EGI, so halos nagkaroon ng tinatawag na pag-narrow ng ating Bollinger Bands or ng Bollinger Bands. So nag-narrow si Bollinger Bands, so yung top at bottom band mo is halos papunta dito kay slow moving average. Possible yan magkakaroon ng panibagong trend, magpo-form ng panibagong trend. So sa nakikita naman natin is nag-form ng green candle, so possible sana na green candle yung na-form niya sa susunod para sure tayo sa panibagong trend na bubuhin niya is mag-uptrend siya. So dito naman sa kanyang tinatawag natin na stochastic is medyo biglang nag-down si faster trend, yung fasting moving trend mo. So tingnan natin yung tinatawag natin na 15 minutes candle niya, every 15 minutes candle niya, kung ano nangyari. So sa 15 minutes candle niya guys, ngayong araw, August 5, August 5 is, and ito yung nag-open siya dito sa 5.6. So 5.6 yung kanya, pero sa 15 minutes guys, candles green agad dito. So possible nagkaroon pa ng possibility na hinila niya guys. So ito nga guys, tinatawag ko na magkakaroon pa to ng tinatawag na uptrend. So kung sa tingnan niyo ang 15 minutes candle niya guys, ito ngayong araw, so pataas, kulay green. So nagkataon ng na red siya guys, na ngayong araw yung candle niya yung sa closing niya, kung sa day natin tingnan sa red, kasi nga yung closing niya is mas mababa compare sa closing niya kahapon. So pero green candle pa rin naman siya, at possible na uptrend nga ang stock na to. So may possible na magkakaroon to ng tinatawag na uptrend. So kung gagamitan pa natin siya ng isa pang tinatawag natin na sa price niya, is yung isang technical method, RSI. So ano ba sinasabi ni RSI guys? RSI 14 mo. So si RSI guys, nagdi-dictate siya. So green natin yan, yung mga limit, yung upper limit, lower limit yan. Pero ang RSI niya guys is bumaba ng 30. So possible 50-50 ang chances ng uptrend saka downtrend ito kinabukasan. So hindi siya magandang pag-tradean, pero kung makikita mo yung 15 candle niya, hinila niya pataas. So kung titignan mo 15 minutes RSI niya yung araw guys, is
nag-uptrend siya. So maganda ang possible na mangyari guys. So kung titingnan mo lang siya sa day, kung day lang pag-uusapan, below siya sa 30. So isang magandang indication na rin to na overbought na rin siya. So possible na magpataas siya ng presyo or magbenta siya. So possible na magkaroon ng uptrend to guys. Si EGIO Alliance Global. So sumunod natin guys si Apex. So si Apex matagal nakarang araw po to na trend, nakarang linggo pa rin. So kung day, yung day ang pag-uusapan natin na Bollinger Band, talagang buka siya o wide siya, pa-wide siya. So nasa taas siya ng, pag nasa taas yung nandito guys, nag-cross sa upper band yung candle mo, price candle mo, possible na mayroon pa siyang tinatawag na uptrend or tinatawag natin na pagtaas ng presyo, at pataas pa rin naman yung wide, yung itong dalawang kwan niya, pa-widening pa naman yung widening yung tinatawag niya band niya. So possible na magkaroon pa to ng trend. So ang problema natin dito, kung day candle ang titingnan natin ay per day na stochastic at saka RSI, so ay overbought to guys ang RSI stochastic niya. So guys, yung natin stochastic, so guys yung stochastic natin dito sa kay Apex is parang overbought. So possible na kung day ang titingnan natin is overbought yung mga RSI sa stochastic niya. So possible guys, kung dito mo titingnan nag-cross siya, possible nga rin din for overbought din ang indication nito guys ng ating mga technical method na ating ginagawa. So may possible na pagbaba na to ng presyo. So hindi ko sure bukas possible pa siya na magtumaas ng presyo. So tingnan natin yung mga 15 minutes candle niya nangyari, pero pataas ang mga 15 minutes candle niya. Kung 15 minutes hindi pa naman lumalagpas, at pero itong dalawang ito guys is nasa overbought na. So sobra na yung mga bili niya siguro. So possible na magbebenta na siya siguro guys ng stock na hawak niya, o magbibitaw na siya ng stock ng share o stock na hawak niya. So possible nito guys pag may pag downtrend to ng presyo. So tingnan natin bukas ang mangyayari dito guys sa kay Apex. So kung makita nyo, sabi ko nga doon sa isa kong video about sa Bollinger Band, so possible kapag nasa taas pa yung price mo o nag-cross pa siya dito or tinatawag na nag-hug pa yung price candle mo sa upper band, so may possible na overbought na rin at may possible na mag-uptrend pa. Pero possible niyan, hintayin natin yung signal niya kung green candle pa rin bukas. Baka mag-red candle na to bukas guys. So possible na mag-downtrend na to si Apex. So tingnan natin naman si video. So si video ngayon ay medyo nakabawi. So kahapon halos maganda yung price candle niya ngayon. About sa price candle niya maganda at mukhang pa-cross siya dito sa SMA mo sa Bollinger Band. So possible kung pag nag-cross siya bukas guys dito, so hintayin natin yung candle niya. Kung titingnan natin ang every 15 minutes candle naman ito ngayon sa Bollinger Band, so nasa taas na siya. So, kung 15 minutes candle na pag-usapan, so kung isa kang day trader at 15 minutes candle ang tinitingnan mo, so possible nga na may uptrend na itong presyo, at sure naman ako na uptrend na rin siya kasi nga from bottom, mula sa baba, inangat niya talaga yung presyo niya. So ganun din dito sa tinatawag na stochastic niya. Pag day ang tinan mo is overbought siya ngayong araw. So marami siyang binili. So ganun din sa RSI pa ngayong pag April 15 minutes candle ang titingnan mo, pa ngayong araw overbought niya. Pero kung titingnan mo siya dito sa day basis na candle, so possible na wala pa naman siya sa tinatawag na overbought, saka sa overbought na tinatawag. So at ito naman pa-cross pa lang, kung day candle ang pag-uusapan natin. So ang itong fasting moving line mo or trend line mo, fasting trend line mo is, faster trend line mo is nasa above pa siya ng slow trend line mo. So possible na may pag-angat na presyo. At itong si video, so ayun nga guys, yung RSI niya, so going 50 pa lang naman. So pagka-cross pa naman siya above 50, so possible naman guys pag nag-cross above 50 bukas to, so possible may tuloy-tuloy yung kanyang tinatawag na
pagtaas ng presyo. So kung nakikita nyo naman guys, nagnarrow na rin yung Bollinger Bands, so possible na nag-form na siya ng panibagong trend. So dito pa lang naman nagnarrow na rin naman siya guys eh. So makikita nyo, nagnanarrow na siya dito sa part na to. Nagsimula siya na magnarrow nung Friday pa lang, ay nung Thursday. So at ngayon nagnarrow ulit siya. Mula ngayon nagnarrow siya, so possible nag-perform ng panibagong trend. So sana mag-cross siya dito. Pa nag-cross siya bukas dito, so possible na tumaas na yung presyo niya, at nasa dito naman yung kanya stochastic niya is nasa taas naman yung fasting trend niya. So yung trend line niya na faster is mas nasa above ng slow trend line niya. So possible may pagtaas ng presyo, at kung magbigay siya ng good signal bukas, so sa first 30 minutes pala ng stock market ng market is pag nag-cross na agad yung RSI niya above 50, mag-cross sa 50, so possible may pagtaas ng presyo to guys. So si dito naman guys, so bumalik ulit yung trend niya. Kung mapapansin nyo nga rin dito guys, nagnarrow siya. So nagnarrow siya dito, so ang ibig sabihin ng pagnarrow kasi sa magpo-form ng panibagong trend. So sinubukan niya sana mag-form ng panibagong trend nung last days, so pababa yung trend na per norm niya. So ngayon naman nag-form naman siya ng panibagong pag narrow dito, so possible na magpo-form ng panibagong trend. So ang kwan naman niya dito, titingnan natin is itong stochastic niya. So kung mapapansin nyo, day ang muna ang ginagamit natin. So kung sa day pagbabasihan, nasa fasting trend line niya is nasa taas ng slow trend line niya, so possible na may pagtaas ng presyo niya guys. At itong si RSI niya is pataas din yung price, pataas din yung price niya. So tingnan na lang natin yung tinatawag natin na every 15 minutes candle guys. Kanina nangyari 15 minutes candle ang tinitan lang ko lagi guys. So ang medyo lang hindi kagandahan dito kay kan guys sa 15 minutes candle ko ngayong araw guys, kung every 15 minutes ngayong araw ang titingnan natin sa candle na nangyari sa kanya is pababa siya. So at ito naman ang stochastic niya yung araw is so pababa yung price na nangyari. So kung titingnan nyo si fasting trend line is nasa baba nitong si slow trend line, at saka yung stochastic niya ngayong araw is nag-reach siya ng oversold, guys ng 10:45. So bumaba siya, RSI going down. So possible guys 50-50 chances. Pero kung makikita nyo sa pag day ang tinignan nyo is pataas, pero possible hintayin nyo ang signal bukas guys. Kung mag-cross siya dito, opening of the day, mag-cross siya, at yung dito candle niya is green candle after 30 minutes, so possible na magtuloy-tuloy. At itong si RSI niya guys is pa-break naman ng 50. So ang titingnan natin guys, para masigurado natin yung tinatawag na trend, na sigurado natin na ang trend na gagawin niya is uptrend, kasi bubuka to guys eh. Pag bumuka to bukas, so simula na yun ang pagkuha ng trend, pag formation, kasi yun ang indication. Pero hindi natin masasabi kung uptrend o downtrend ang kanyang bibigay. Pero ang tingnan natin ito, paggalaw nito buka guys ng first 30 minutes, first 30 minutes niya, tingnan natin yung formation ng candle niya. So bukas guys, tingnan nyo lang dito sa 15 minutes candle kung ano yung galaw ng candle niya, yung price candle niya, kung uptrend or downtrend, at saka itong mga kung gumagamit kayo ng RSI at saka stochastic. So yun ang possible na mangyari guys. Candle tayo magbabase. So ngayon pababa yung presyo niya, so hindi natin masigurado na tataas yung price nito guys. So yun ang masasabi ko ay dito, may pagtaas ang presyo niya sa day candle, pero kung kanina sa sitwasyon niya kanina ang pag-uusapan natin ay hindi maganda yung nangyari sa price niya. So trinay niya itaas kanina, pataas ang kanya, pero hinatak rin pababa ng mga buyer. So possible guys, may mga buyer na humahatak pababa nito. So ang natin ito, bukas malalaman natin sa candle niya, yung galaw ng candle niya. Kung sa umaga pa lang, pag mag-cross na dito agad, so possible na may pagtaas. So hintayin natin ang signal guys, tinatawag na signal, yun ang pinaka-signal natin. So sa FNI guys, nakaraan din to, pataas na rin to. So kung titingnan natin dito, halos naghag na yung candle niya, or naghag na nga yung buntot ng candle niya dito sa upper band natin. So possible na uptrend, at sure ako na oversold na rin to ngayong araw.
at yung makikita natin sa stochastic niya, so overbought na rin siya. So overbought na yung stochastic niya, at saka yung RSI niya is halos pa overbought na rin, above na puntang 70. So ngayon araw, every 15 minutes tingnan natin. So nag-try siya na iangat yung price niya, pero at the end pababa hanggang sa matapos yung market. So start nag-angat siya, pero hinila siya ng hinila pababa, at ganun din ang nangyari dito sa kanyang stochastic. So kung isa kang trader guys, is tinan mo yung tinatawag na galaw ng merkado, so mga technical method niya. So wag lang natin tingnan yung day candle, kasi yung day candle is single candle lang makikita nyo dyan. So ang possible, kung ano yung galaw ng candle ngayon yung araw, yun ang tingnan natin, kung anong formation ng candle ngayon yung araw. So kagandahan sana kung nasa taas yan green candle, at ang galaw nitong every 15 minutes candle niya kanina is mula dito is umangat siya, pero inangat niya ng first 15 minutes, pero binaba niya rin ng sumunod na mga na hanggang sa matapos yung markets guys. So hinihila pababa ng mga buyer, so possible na may downtrend na mangyari. At makikita na rin naman natin dito, kung sa day candle nyo titingnan, is yung stochastic niya halos overbought na rin siya. So at going overbought na rin itong RSI mo. So yun ang possible na mangyari guys, na baka mag downtrend na rin tong si FNI. So si Merrimart pala. So day candle uptrend. So kagandahan nito kay Merrimart guys, panaro itong Bollinger Band niya. At kagandahan nito, nag-cross siya kahapon lang siya nag-cross, at ngayon nasa taas siya ng tinatawag natin na simple moving average, at sa pagitan siya ng upper band at saka slow moving ay ng simple moving average. So nag-cross siya, so possible may pagtaso. Iyan ang ibig sabihin ng Bollinger Band guys. Once na nag-cross above sa simple moving average mo yung tinatawag natin na price candle, so may pagtaas ng presyo. Pero ang sinasabi ng kanyang stochastic is nasa overbought na siya, pero hindi natin masasabi guys, kasi bago pa lang naman itong stock na to. So possible maraming dito na mga trader ang dito pa nagtre-trades. So at isa rin, MECQ tayo. So alam naman natin kung ano ang Merrimart. So isa sa mga grocery dito sa Metro Manila. So possible na magkaroon pa siya ng magandang indication sa merkado. At itong RSI niya is going above pa naman sa 60. So between 50 and 60 pa naman, at going uptrend pa naman. So possible na may pagtaas pa to bukas ng presyo guys. So tingnan na lang natin to guys, kasi nag-cross siya Ito ang magandang indication guys kahit sa day candle mo siya tingnan, at every 15 minutes candle niya. So pababa, hinila. So volatile yung guys. So nagta-try na hinihila pataas ng mga seller buyer. Halos naglalaban ang buyer sa seller. So ngayon, maganda ang volume na pumasok sa kanya, 42.97 yung volume niya. So maganda ang volume na nangyari sa kanya guys. So sumunod naman natin ay si nickel. So nakarang linggo na rin to, so may trend na rin to nangyari. So ang nagkuha nandito is nung nag-reach siya dito sa nakarang linggo, so nag-downtrend siya. Pero yung nag-form siya ng downtrend, yung presyo niya nung medyo unusual yung pagtaas agad kasi ng presyo niya guys So kung sa Bollinger Band mo tingnan guys, pag unusual ang pagtaas ng presyo, pag Bollinger Band ang ginamit mo, is possible na may panibagong trend na mamumuo. So trinay niya agad pa rin na iakyat nung simula na second day ng unang trend na unang pagtaas ng presyo. Then nag-form siya ng panibagong trend. So makita niyo yung Bollinger Band niya. So nagkaroon siya ng pagnaro o pagsikip ng Bollinger Band. So dito sa ilalim din nagnanaro na siya. Dito na siya nag-confirm guys ng pagnaro. So ibig sabihin ng pagkaroon ng narrowing guys ng Bollinger Band mo is possible na new trend ang perform. So kagandahan ngayon, ang trend na pinaperform niya is uptrend. So ang hindi lang magandang indication guys dito kay nickel sa day candle at sa stochastic niya na pag day ang tinitingnan natin based sa day candle,
nasa ibaba yung fasting trend line niya. Yung faster trend line niya is baba ng slow trend line niya. At ganyan yung RSI niya is nag-reach siya sa 70, then bumaba siya ng kapon nag-reach na almost mag-reach siya sa 70, then bumaba siya ngayon sa pababa siya, going down siya. So possible guys, may downtrend na rin tong price niya. So kung titingnan niyo yung day candle niya, mas mababa ng closing. So halos di gumalaw siya ngayon guys. Yung candle ay pababa yung every 15 minutes. Every 15 minutes niya pala to guys. So sorry kasi kan. Yung sa day niya guys, nag-hug. So nag-hug siya, kundi ang pag-uusapan RSI mo, stochastics is overbought. So possible may downtrend na mangyayari. So pero nag-hug ang price candle mo sa day dito sa upper band mo. So hintayin natin ang confirmation bukas kapag red candle siya. Green candle to. So pag taas pa yung green candle niya bukas, so possible in start of the market, first 30 minutes is green candle pa rin siya. So possible may pagtaas pa siya. Pero kapag nag-indication siya ng dito siya nag-open guys, pag dito siya nag-open bukas, so isa sa mga ng stochastic, yung simplistic ng stochastic, pag nag-form yung candle mo is dito nag-open, at dito kung saan siya nag-close, doon siya nag-open, at nung after the 15 first 30 minutes or 1 hour is nag red candle siya, so possible na downtrend na siya guys. So ang tingnan natin na signal bukas is if nag-open siya dito, so kung saan siya nag-close ngayon, so nag-green candle siya ng first 30 minutes, so possible na may uptrend siya, kukuha siya ng uptrend. So pero hindi ko sure kung masasakyan yun ng mga trader bukas kung makapag-take profit pa. Pero sa nangyayari kasi ngayon sa 15 minutes candle, so medyo nagkaroon lang na naman siya ng sideway na tinatawag. Sideway lang naman ang galaw niya ngayon, pero yung closing is bumaba. So possible na yung last 15 minutes kasi guys 12:45 na is the pre-closing time yun guys. So possible yung pre-closing time is pababa yung nangyari sa presyo niya, bumaba siya. So possible guys na may downtrend mangyayari na pineform dito, downtrend ang pineform niya dito. So ang pinakamagandang signal para sumabay sa trade bukas at makatake ng profit is maghintay tayo ng green candle sa first 30 to 1 hour na market. So hindi natin alam kung gagalaw pa to bukas ng uptrend or baka mag-downtrend to guys. So RSI above 70 na talaga siya, at ganoon din above 80 na rin itong nag-reach na nga sa 90 itong stochastic. At so may nagpo-form na rin yung faster trend line niya na magko-cross na pababa sakay slow trend line mo. So yun ang hindi magandang indication guys ng nickel. Holcim pala, Holcim sa tech. Holcim, tingnan natin guys si Holcim. Limutan natin si Holcim. So bakit nag trend si Holcim ngayong araw? So tingnan natin, either lang naman yan dito guys sa most active, tulad sa MM nasa most active yan, si BDO ganun din most active, at saka si tinatawag na si EGI. So si Holcim wala dito sa top gainers. Sa top gainer si Holcim guys. So maganda indication ni Holcim guys, so pumasok sa top gainer ngayong araw. So possible Holcim uptrend market. So maganda indication, halos nag-cross yung price candle niya na day per day dito sa kanyang simple moving average ayon dito sa ating Bollinger Band. So pag nag-cross bukas, nag-start siya dito above sa slow moving average, ay sa simple moving average. Sa simple moving average pag nag-cross ang price candle bukas diyan, so possible na uptrend ang presyo. So ang stochastic niya, so papunta pa lang naman siya ng overbought, at itong si RSI niya is halos mag-cross pa lang naman sa 50. So ang indication guys, so may pagtaas pa ng mga presyo to guys ang market na to. So 15 minutes candle, tingnan natin yung galaw niya yung araw. So kagandahan is pataas yung presyo niya guys, yung Holcim guys. So uptrend, so may possible na uptrend ang mangyayari kay Holcim sa kinabukasan o bukas na trade natin. So tech, tingnan natin sa tech. So 15 minutes niya, galaw ng candle ngayong araw is
pataas din guys. So may pagtaas din ng candle, may ng presyo ang nangyari sa ngayon. So uptrend yung mga presyo niya from mula sa mababa so pataas. So maganda ang indication ni Tech sa ni Holcim na pinakita guys. So tingnan natin yung day candle nila si Tech. So yun nga naman, mula pa naman siya sa oversold. So papunta pa naman siya ng going to up pa lang naman siya. At kagandahan guys, halos yung flatten yung kwan mo, yung slow trend line mo, compare mo dito sa fast trend line mo dito sa stochastic ay nasa taas. So medyo flatten at ito up, medyo tarik o uptrend ang kanyang linya na chart. So kay RSI, so magko-cross pa naman siya ng 50. So magandang indication guys si Tech sa si Holcim. So price candle niya per day, so magandang indication din. Narrow din yung band niya, narrow din yung band niya is panarrow dito sa kay simple moving average. At itong si yung price candle niya is halos nasa cross pa lang naman. At saka kagandahan guys, ang indication panibagong trend, form trend, at magandang indication is green candle. So at isa pa sa mga nakikita ko is itong double pattern candle na pinorm niya. So green ang simula siya, green din ang sumunod dito. So kay candle na to, ito yung tinatawag na double pattern guys. Isang yung red, basta magkapantay guys, yung ganyan halos double pattern na rin, masasabi ko na double pattern na rin to. So ang kagandahan nito 0.57 saka 0.58 lang naman ang diferensya. So kaunti lang naman. So masabi ko na double pattern candle at magandang ito is green ang sumunod dito yung candle. So pag green pa rin dito ang opening bukas at green candle pa rin ang price niya, so possible na magkaroon pa ng uptrend hanggang sa sunod na mga araw o sa sunod na linggo itong Tech na to guys. So yun ang masasabi ko dito sa mga nag-trend na mga stock. So ang hindi lang natin possible na masakyan baka bukas itong si Apex. So kung sa day hindi maganda ang kanyang price nakan, so ang mga signal, hintay tayo ng mga signal dito na mag green candle pataas first 30 minutes. So ganon, titingnan natin yung movement. So si BDO maganda rin ang indication, halos pa cross pa lang naman siya. Ang tatlo na nito guys, FNI, so baka parang konting sideways na mag downtrend muna siya kasi halos sobrang laki naman talaga ni Apex, FNI sa nickel. So halos ngayong linggo halos kuha na rin talaga siya, masasabi nyo na talaga siya naglaro na siya ng overbought na talaga yung mga stock niya guys. So possible magbababa ng presyo to bukas o sa mga susunod mga araw. So kung hindi man siya bukas, so tingnan nyo na yung Friday. Pero kung bukas pa siya, magsimula na agad siya bukas Thursday, possible hanggang next week medyo bababa yung presyo nito guys ng mga stock na to. So ang magandang fundamental naman yun dito guys is yun nga, nag-open yung mining. Saka kagandahan, medyo malaki ang demand ng, alam naman natin yung mga minerals sa ibang bansa. So baka hindi natin possible, baka maglaro to, magtagal siya dito sa taas kasi pwede naman magtagal dito sa taas yung tinatawag natin na stochastic. So magtatagal siya ng mga ilang araw dyan. So ang hindi lang nagsisigurado is si RSI. So baka bumaba rin to bukas kasi ngayon guys medyo hindi na maganda yung galaw ng RSI niya. At kung compare mo dun kahapon na talagang tarik siya, medyo tarik siya, halos same ng nangyari nung nakarang araw, nung Lunes na pagtaas, pero baba pero binawi. So possible, tingnan natin guys kay nickel. So ang makikita ko lang dito is si BDO dito, si dito sa nag-cross, so magandang indication, nag-cross na siya. So may panibang upgrade na sigurado ako na mangyayari dyan. So nakikita naman natin sa stochastic niya, so ay sa Bollinger Band niya. So ganoon din si Tech at saka si Holcim guys, hindi lang natin nailagay si Holcim. So yun din naman nakita ko kay Holcim guys. Itong possible na masakyan bukas ng mga stock kung isa kang day trader, ang possible sakyan mo itong si dito, si Tech, BDO. So si EGI, possible bukas yan guys na maganda sakyan. Ano bang nangyayari kay Holcim, ba't ayaw masisama sa ating kwan? Ayun guys, si Holcim. So tingnan naman natin guys, ko sinama ko na lang din si Abacor saka si HP. So kagandahan lang kasi ngayon dito guys, nag-cross yung candle niya. So binantayan ko siya talaga kanina hanggang
hanggang natapos yung trading. So medyo maganda ang pasok nung ngayong araw niya, ang galaw niya, kasi nung last guys halos hinatak pataas yung ng trader. Last pataas yung presyo guys, tinaas yung presyo. So mapapansin nyo, so nagtagal siya dito guys, up and down and up and down ang galaw niyan guys. So dito lang siya nag-opening sa 4.47, then nagtagal siya dyan guys, kung tinan nyo every 15 minutes candle niya. Pero last 30 minutes guys is hinatak yung presyo niya. So nag-close siya sa 0.47, 485. So umabot pa nga siya ng 0.49 guys. So ito lang kagandahan kay Abacor guys. So tingnan natin yung kanyang tinatawag na stochastic. So sa taas, so maganda indication bukas, sana kung sumabay ang galaw nito. So possible sumabay ang galaw niya, ito maglaylo sa taas. So possible, ang stochastic naman hindi naman ibig sabihin na sa taas na to, so oversold na siya. So hindi naman ibig sabihin guys ng stochastic mo is kapag nandyan na is biglang bababa. So ang stochastic guys, kung nabasa nyo ang stochastic, ang definition nito or ang kung paano gamitin to guys, so nagtatagal to guys, hindi ibig sabihin na oversold na siya, overbought na siya, is pababa na yung presyo. So magsisell na yung company. So hindi ganun guys ang si stochastic. Itong si RSI ang ganun ang possible na nangyayari guys. So kung mapapansin nyo, yung galaw ni RSI sa stochastic hindi magkatugma guys. Kahit RSI 14, stochastic 14 pa yan guys. Si guys, RSI nag-cross siya sa 50. So bilang isang trader, magandang indication guys, kasi neutral ang 50. So, bilang sa akin as a trader, neutral ang 50. So kung isa kang trader, naglalaro ang iyong RSI sa 40 at 60. So if nag-cross above 50, below po 50 at nag-cross above 50, so ang RSI mo, so magandang indication na magtaas ng presyo guys. So isa rin sa magandang baka makasabay tayo sa pag-take ng profit guys is si ABA. So bukas maganda rin siyang company na bantayan. So ganun din ang nangyayari sa CHP guys. So sabi nila sa CHP basura ang tinawag ng ibang mga trader. So sa akin, sabi ko nga, minsan nasa basura ang pera. So magandang bantayan din bukas guys ang CHP, kasi yung gawa ng itong stochastic niya. Sabi ko stochastic, hindi ako nangangamba kahit nandyan na siya guys. Hanggat wala pa tong red dito sa taas niya, kahit yung blue pa lang dyan, kahit nandyan na yung blue, wala pa yung red, hindi ako nangangamba na magbabagsak yung presyo. At indication niya rin, break niya rin itong RSI 50. So ito ang mga possible na market na ating bantayan guys bukas. So guys, yun lang masasabi ko about dito sa RSI, ay sa mga company na aking tinalakay. So kung nasa sa inyo yun, kung gawin yung batayan sa base sa mga sinabi ko, or gamitin nyo yung mga technical method na tinuro ko, tinalakay ko dito para sa ibang mga stock na sa merkado. So nasa sa inyo naman yan, kasi hindi naman natin pwedeng ipilit ang stock sa isang tao. Nasa atin naman pag pumili talaga tayo ng stock. So ang akin lang is makatulong ako regarding sa stock market at sa pagkuha ng technical method. Ideya lang ba guys sa mga tao or mga kapwa ko trader, lalo sa mga baguhan, kung paano gamitin itong mga tinatawag natin mga technical method. So kadalasan guys, RSI, MACD, ADX ang ginagamit ko, saka yung moving average. So pag simple lang guys, kung gusto ko na simple, so moving average. Pag normal market day, normal ang market, pero ngayon hindi normal ang market guys, so hindi ko nagamit si moving average at tinatawag ko na ADX, saka yung candle pattern. So medyo magandang gamitin itong si Bollinger Band, si Stochastic, RSI. So meron pang isa guys, kung gusto yung gumamit ng volume weighted moving average saka moving average, so maganda rin siya indication na gamitin dito guys. So pero napaka-simple nun guys. So sa ngayon hindi siya advisable na gamitin natin. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. So ito yung mga possible market bukas na para sa akin: EGI, Alliance Global, BDO, Unibank, Apex Minings, dito CMA Holding, Pero Nickel o FNI, Global Pero Nickel, Holcim Philippines, Tech, Certic Holding, Nickel Asia. So additional na lang si CMX Holding Philippines o CHP, at saka si Abacor o ABA sa ating listahan. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. So sana nag-enjoy kayo at nakapulot kayo ng ideya. So yun lang guys.